Ang nababalitaan po nating bilangan sa eleksyon ay partial at unofficial tally pa lang. Sa May 23 pa kasi magsisimula ang opisyal na pag-canvass ng mga boto para sa presidente at vice-presidente. Samantala, inaasahan na rin ang pagdating ng election returns mula sa local at overseas absentee voting. Live mula sa PICC, may report si Joseph Moro. Joseph? Jessica, pa-morning na itong ginagawa ngayon na canvassing ng National Board of Canvassers, yung NBOC, Jessica, ay binubuo ng mga COMELEC commissioners na sila yung magbibilang ng mga boto para dun sa mga posisyon ng senador at party list representatives. 8 p.m. nagsimula ito at hanggang alas 6 na ng umaga. Kung inyong mapupuna, 4 lamang ng mga commissioners yung nakasalang, sila yung mga below 50 years old. So nagsishifting itong ating mga commissioners. Bukas, after 6 o'clock, ang mga senior commissioners naman ng COMELEC ang halili. Kasama na dito si Chairman Bautista. Jessica, 165 na COCs ang hinihintay natin ngayong maghapon. Tuwing may bubuksang selyadong ballot box, ipapakita ng National Board of Canvassers o NBOC ang proseso sa mga kinatawan ng mga political party. Ilalabas ang Certificates of Canvass o COC galing sa mga syudad, probinsya at mga overseas post. Bago ipasok sa canvassing system ang bilang ng mga boto, tanging mga boto lamang para sa senatorial at party list representatives lang ang bibilangin. Ang Kongreso kasi ang nakalagay sa konstitusyon na magkakanvas ng mga boto sa pagkapresidente at vice-presidente at sa May 23 pa yan sisimulan. Unang kinanvas sa mga COC galing sa San Juan City. The certificate of canvass for the city of San Juan showing the votes garnered by the senatorial candidates and party list groups. 165 na mga certificates of canvass galing sa buong bansa, pati na sa local and overseas absentee voting and sa detainee voting ang ika-canvass ng NBOC dito sa PICC. Mas mabagal yan kung ikukumpara nyo yan doon sa nakikita na ninyo na unofficial and partial count galing sa transparency server ng COMELEC. Pero ang canvas na ito na ginagawa ng NBOC ang magiging basehan ng proklamasyon ng mga nanalong senador at party list representatives. Galing sa mga VCM sa mga presinto ang bilang na ginagamit sa transparency server, habang certificates of canvass naman galing sa provincial at city levels ang kinakanvas ng NBOC. Kasama ring ika-canvas ang boto galing sa local at overseas absentee voting, may tinatayang lampas 400,000 na mga boto ang darating sa NBOC na hindi pa nakakasama sa partial unofficial count. Sa gitgitang labanan, maaaring makaapekto ito sa ranking ng mga senatorial candidates. Pinapurihan ni Bautista ang mga kandidatong nauna na nag-concede, kasabay ng pasasalamat niya sa mga Board of Election Inspectors at mga staff ng COMELEC sa kanilang sakripisyo para sa eleksyon. I wanted to congratulate candidates who have already conceded. I think that is a good tradition in order to bring down the political tension. Jessica, yung ilan doon sa mga COCs na naipasok na doon sa national canvas ng NBOC ay mga galing sa probinsya ng Laguna, Ilocos Sur, Malaysia, Guimaras, Mandaluyong at saka sa Albay. Samantala yung transmission rate ayon dito kay Smartmatic Education Head na Attorney Karen Jimeno, as of 4:17 ay nasa 96.27% na yung mga pumapasok na mga bilang galing sa mga presinto. Jessica? Joseph, ano ang explanation ng COMELEC? Bakit yung transmission ng ERs from the VCM mabilis para dito sa partial and unofficial? Pero bakit yung transmission para sa canvas ng mga boto yun ang mabagal? Okay. Supposedly meron silang VPN na tinatawag, di ba? Ito yung may sarili silang kumbaga broadband na dun yung gagamitin nilang transmission. Yes, Jessica. Alright, una muna, bago tayo mag-election, nagdagdag sila ng 1,600 na bigans. So matalagang magiging mabilis. At inilagay nila yan sa mga areas na mahina or walang signal. So mabilis talaga yung magiging pagbato. Yung question mo is a procedural question, no? Yung nangyayari dun sa transparency server, at the close of voting kahapon, yung mga VCM natin, may nakakabit yan na dongle. Ito yung, kumbaga kung familiar tayo sa mga LTE broadband, ito yung kinakabit. At ang pagkatapos ng botohan,
sasarado yung VCM, magbabato yan. Saan yan magbabato? Doon sa transparency server at sa central server ng COMELEC. Kaya nakikita na agad. Itong ginagawa ng NBOC, ito yung minana natin sa manual elections. Ito yung required sa law. Ang difference niyan is that ladderized siya, step by step. Okay. So yung VCM, magbabato yan doon sa city or municipal canvassing board. Ito yung sa mga syudad, so iipunin muna doon sa munisipyo or sa syudad. Pag nakompleto na yan, nag 100% transmission na from the precincts, iaakyat naman yan sa PBOC or sa Provincial Board of Canvassers. Same procedure, pag natapos sa PBOC, maglalabas, magpiprint ng tinatawag natin na Certificate of Canvass pagka nagka 100% transmission na sila. At ibibigay yan dito ngayon sa National Board of Canvassers. Kaya nakikita natin, tulad ng binanggit ko kanina, mga probinsya na mga COC. So ladderized itong nangyayari sa NBOC. So kaya may difference dun sa pag-akyat ng bilang ng mga boto mula nung election natin nung May 9, Jessica. Okay, ano ang sagot ng COMELEC doon sa allegations ni Senator Bongbong Marcos? Gusto niyang ipatigil tong partial and unofficial. May pagkakamali, no? Pero sabi na ng ating network na typographical o typographical error yon. Pero may iba pa siyang binabanggit at sinasabi nga niya na dapat daw itigil na itong partial and unofficial na tally. Anong sagot ng COMELEC dyan? Alam mo, I doubt if yung COMELEC ay mapapakinggan yung hiling nitong si Senator Marcos, no? Kasi 96 plus na yung transmission at ang target talaga kasi ng COMELEC when they started this automation for the 2010 elections ay yung 100% na transmission. Pero wala pa ayon sa isang commissioner na nakausap natin, wala pang official na communication from the camp of Senator Marcos to request such a thing, Jessica. Okay. Yun namang mga disenfranchised na mga botante, di ba? May mga na-encounter tayo mga problemang ganyan na nagpabayo sila, pero wala sila dun sa listahan on election day. May data na ba ang COMELEC kung ilang mga botante ang ganyan ang naging kapalaran? At this point, kinokolate pa yan, no? Pero natatandaan natin, we ask yung COMELEC about it. At nung time nung May 9, no, ang sinasabi sa atin, talagang meron na hindi sinasadya na nawala doon sa voters list na nakita nila, doon sa mga nakaposte, doon sa mga nakapaskil, doon sa mga eskwelahan. Kasi daw, parang doon sa mga may file na na-corrupt, no, between what was posted and yung nasa main. So ang ginagawa nung time na yon, nung May 9, it might be too late na nga ngayon, ay pag tumawag ka dito sa voter care ng COMELEC, titingnan doon sa pinaka-root document at pag nandun ka, pinapayagan naman na bumoto. Meron din naman na may hindi talaga nakapagpa-register daw noong time ng No Bayo, No Boto campaign nila. So yung mga ganon ay wala na raw magagawa yung COMELEC about that kung hindi talaga sila nagpa-register because it was a requirement at matagal na panahon yung binigay ng komisyon para makapagparehistro doon sa biometrics, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.